Kasuray-suray na lumalakad si Drigo dahil sa kalasingan. Nabangga niya si Mang Nandoy na isang albularyo. Galing ito sa panggagamot ng batang inaapoy ng lagnat dahil sa binabalik-balikan ng kapre. Hindi mo ba nakikita, tanda? Ang lawak-lawak ng daan. Pero nagawa mo pa akong banggain? At ano na naman ang mga abubot mong dala? Ginugulangan mo lamang ang mga tao. Hindi ka naman marunong magpagaling. Ay, ewan ko sa'yo, Drigo. Lasing ka na naman. Diyan ka na nga. Hoy, tanda. Kinakausap pa kita. Bakit ayaw mong aminin na isa kang huwad na manggagamot? Kung totoong manggagamot ka, bakit hindi mo napagaling ang babaeng pinakamamahal ko? Ha? Isa kang peking albularyo. Pre! Hinayaan na lamang ni Mang Nandoy ang lalaki. Kahit nagsisisigaw ito sa daan, nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad hanggang makauwi. Pinagtitingin na ng mga tao ang lasing na si Drigo. Minsan din nakakatulog ito sa daan kapag hindi na nakayanan ng kalasingan. Swerte na kung makauwi pa ito ng bahay. Malakas na itinulak ni Drigo ang pinto ng kanilang bahay. Nagulat ang binatilyong si Leona nang pasalampak na tinakpan ng tiyuhin ng kaldero nang makitang kamote ang nakahain sa lamesa. Wala na itong ginawa kundi ang magreklamo. Bagamat hindi naman ito nagbabanat ng buto upang makabili man lamang ng masarap na pagkain. Simula nang mamatay ang ina dahil sa karamdaman, ay mas minabuti ng kanilang ama na doon na sila iwan sa pangangalaga ng kanilang lola Delma. Nagtatrabaho ang kanilang ama sa bayan bilang karpentero. Kaya't 2 beses lamang ito sa isang buwan umuwi sa probinsya sapagkat nangihinayang si Mang Nonoy sa pamasahe kung tuwing linggo siya umuwi. Panganay si Leon sa 3 magkakapatid. 14 na taong gulang siya. Samantalang ang kambal na si Roman at Omar ay 9 na taong gulang. May kapansaanan si Omar. Pipit bingi ito, kaya't ganun na lamang ang pag-aalaga niya sa kapatid. Madalas ito ang pinagbubuntungan ng galit ng kanilang tiyo dahil hindi nasusunod kaagad ni Omar ang pinag-uutos nito. Gayon pa ba ay masipag si Omar kagaya ng kanyang mga kapatid. Wala na bang matinong makakain? Halos araw-araw nilagang kamote at saging ang nakahain . Akala ko ba'y nagtatrabaho kayo sa sakahan ni Mang Lope? Wala pa naman po ang anihan, kaya wala pa po kami kinikita, tiyo. Tanging yan lamang po ang nakukuha namin sa taniman. Lintik na buhay ito. Hala, magsitrabaho kayo para may masarap naman akong makain. Nakakaumay na yung mga saging at kamuting yan. Ang mga bata na naman ang pinag-initan mo. Ikaw kaya maghanap ng trabaho para may ilalaman ka sa sikmura mo. Hindi puro alak at sigarilyo lamang ang inaatupag mo sa tuwing kumikita ka ng kakarampot na pera. Swerte na kung dalawin ang kasipagan si Drigo. Nagtatrabaho siya sa sakahan ni Mang Lope. Kung nakakasahod naman ay panay bisyo ang inuuna, imbis na ipambili ng pagkain. Inakay na lamang ni Leo ng 2 niyang mga kapatid patungo sa taniman ng palay ni Mang Lope. Tanging senyas ang kanyang ginagawa upang maintindihan siya ni Omar. Hindi pa umuwi ang kanilang ama, kaya't wala pa silang pambili ng bigas. Patong-patong na rin ang utang nila sa tindahan ni Aling Mona, kaya hindi pa sila makautang muli hanggat hindi pa sila nakakabayad. Kainin niyo na muna yung kamote. Kapag umuwi na si tatay, tiyak may pasulubong yun sa atin. Naalala niyo ba nung nakarang buwan? Di ba binilhan niya tayo ng hopya? Ang sarap nun! Oo, 3 naubos ko, kuya. Sana may pasalubong muli si tatay. Namimiss ko ng kumain ng hopya. Isipin niyo na lamang na hopya to. Napapangiti na lamang ang magkakapatid habang kumakain ng nilagang kamote. Lumapit si Lola Delma sa magkakapatid at sinabayan ang mga ito sa pagkain. Pagpasensyahan nyo na yan, tiyo ninyo, ha? Palaging mainit ang ulo. Ewan ko ba kung saan yan nagmana.
Mabait naman ang lolo ninyo. Pinalaki ko naman silang magkakapatid ng maayos. Yan ang bunga ng pagsama niya sa mga kaibigan niyang walang ginawa kundi ang maglasing. Kaya kayong tatlo ha, huwag niyo siyang tularan mga apo. Tumango ang kambal maging si Leona. Matapos kumain ay nagpaalam sila kay Lola Delma na pupunta sa sakahan ni Mang Lope. Nagtulungan ang magkakapatid sa paglalagay ng abono sa mga palay na pananim. Maliit si Omar kaysa kay Romana. Sakitin rin siya, kaya hindi siya hinahayaan ni Leon na mapagod. Madalas ay pinagpapahinga niya ito sa ilalim ng puno ng mangga, bagamat gusto ni Omar na tumulong sa kanila. Basta sandali lang, Omar. Isa pa, hindi ka pwedeng makalanghap ng kemikal. Mamaya hikain ka na naman. Tanggalin mo na lang ang mga ligaw na damo sa paligid. Kapag nakaramdam ka ng pagod, magpahinga ka. Naiintindihan ni Omar ang gustong ipahiwatig ng kapatid sapagkat nagsasalita ito habang umaaksyon. Sinunod naman ni Omar si Leona kung kaya't nagpahinga siya sa tabi ng puno ng mangga. Nagpalinga-linga si Omar sa paligid nang mapansin na may tumamang maliliit na bato sa kanya hanggang sa matuon ang kanyang pansin sa punso. Naanimoy doon nang galing ang mga bato. Marahan siyang tumayo at naglakad patungo sa punso. Malapit na sana siya nang hawakan siya ni Roman sa balikat. Omar, ang sabi ni Kuya bawal tayong lumapit sa punso. Baka manuno pa tayo. Gusto mo bang mamagay yung mga paa mo? Hindi natin nakikita ang mga duwende. Baka maapakan mo't magagalit sila sa'yo. Tumango si Omar bilang tugon sa kapatid. Bumalik sila sa lilim ng mangga at hinintay si Leona. Oras ng tanghalian, kinuha ni Leon ang plastik na laman ng kanilang baon na nilagang kamote. Pinagsaluhan nila yung muli. Ilang sandali napansin nila si Mang Lope na may dalang basket. Mga bata, ano bang baon nyo? Saluhan nyo na muna ako. Naparami kasi ang pagkain pinadala ni Amanda. Naaawa ang Ginoo sa magkakapatid sapagkat ilang araw na saging at kamote ang paulit-ulit na baon ng mga ito. Sinadya niyang damihan ng dalang baon upang ibigay sa magkakapatid. Batid niyang gutom na gutom ang mga ito sapagkat kitang-kita sa mga mata ng tatlong bata ang saya nang makita ang pritong bangos at tinolang manok. Hinay-hinay lang sa pagkain mga bata, baka mabulunan kayo. Marami pa rito Maraming salamat po sa inyo, Mang Lope. Isang linggo na po kasing hindi kami nakakain ng kanin at ulam. Huwag kayong mag-alala. Araw-araw ko na kayong dadalhan ng pananghalian. Talaga po? Hindi nakukulo ang tiyan ko sa kamote at saging nito? Natawa ang Ginoo sa sinabi ng bata. Baya-maya'y napadaan si Drigo sa kanilang kinaroroonan, kaya't napatigil sila sa pagkain. Abay, tamang-tamang dating ko Boss, baka pwede namang humingi ng makakain. Ibigay mo na lamang sa akin, imbis sa mga walang kwenta mga batang yan. Anong walang kwenta? Ang sisipon ng mga batang to. Kaya tularan mo mga pamangkin mo para hindi ka naman malimos na makakain. O ito, at umalis ka na. Matapos na ibigay ni Mang Lope ang kanin at isda na ibinalot sa daon ng saging, ay agad na umalis si Drigo. Nalanghap ng Ginoo na amoy alak pa ito. Pag sinaswerte ka nga naman may grasang kusang dumarating. Huwag niyong tularan ng inyong tiyo. Mainam na mag-aral kayo para hindi habang buhay kawawain kayo niyan. Sa edad na 14, ay nasa ikalimang baitang pa lamang si Leon sa elementarya sapagkat pahinto-hinto siya sa pag-aaral. Malayo ang paaralan sa kanilang tirahan. Mahigit 2 kilometro ang kanyang nilalakad patungo sa kanilang paaralan. Mahirap pa ang daan. Kaya sa tuwing tag-ulan ay hindi siya nakakapasok sa eskwela dahil madulas at mapanganib. Lampas na ng kinsenas, hindi pa rin umuwi ang kanilang ama. Nag-aalala na si Leona, baka ano na ang nangyari kay Mang Nonoy.
Bakit kaya hindi pa umuwi si ama? Lampas 2 linggo na oh. Baka nagkasakit yun. Wala pa namang mag-aalaga sa kanya ron. Puntahan kaya natin sa pinagtatrabahuhan niya, kuya. Naku, ang layo nun at wala tayong pamasahe. Konti pa lamang naiipon ko sa lata. Ang ibang pera kasi, binili ko na ng gamot nang nagkasakit si Omar. Mabuti na lamang ay nagtatrabaho ang magkakapatid sa sakahana. Kahit papano, ay nakatatanggap sila kahit maliit na sahod mula sa pag-aalaga ng mga pananim ni Mang Lope. Nalilibre pa ang kanilang pagkain kahit wala pa ang anihana. Itinatago ng mabuti ni Leo ng pera na kanyang kinikita upang hindi kunin ng kanyang tiyo. Inilalaan niya yun sa kanyang pangmatrikula kapag siya'y nakabalik ng pag-aaral sa susunod na pasukana at pambili rin ng gamot sa tuwing magkakasakit silang magkakapatid. Nagtatabi rin sila ng pagkain mula sa ibinibigay ni Mang Lope upang dalhin kay Lola Delma. Pagdating ng bahay ay sabik na inihain ni na Roman at Omar ang pansit at pandesal sa mesa upang makakain na si Lola Delma. La, halina po kayo't hanggat wala pa po si Tio Drigo. Mamaya, hindi na naman kayo makakakain dahil uubusin na naman niya ang pagkain. Tumigil sa pagtitiklop ng mga damit ang matanda at marahang lumakad patungo ng mesa. Ngunit nagulat sila nang biglang bumukas ang pintuan. Uy! Tamang-tama, gutom na ako. Tio Drigo, kay Lola po yan. Hindi yan para sa'yo. Konti lang yan, mamaya uubusin mo na naman. Aangal ka pang bata ka ha? Nakikitira lamang kayo sa bahay na ito. Kung ano ang gusto ko, masusunod. Akin ang pansit na to. Sabihan mo si Lope na damihan niyang bibigay niya sa inyo sa susunod. Nang sa ganon, makakain din si nanay. Tio, ibalik mo yan. Para po kay Lola Delma yan. Inambaan ni Drigo na susuntukin si Romana. Ngunit inawat siya ni Lola Delma. Ano ba, Drigo? Huwag mong saktan si Roman. Magtrabaho ka kasi. Hindi yung puro alak na lamang ang inaatupag mo. At bakit lasing ka na naman? Saan mo kinuha ang pinambili mo ng alak? Wala kang pakialam kung saan ko to kinuha, Nay. Diyan na nga kayo. Mga pabigat kayo sa buhay. Pwe! Lumabas ng bahay si Drigo na dala ang pansit at pandesala, habang bitbit din ito ang bote ng alak. Niyakap na lamang ni Lola Delma ang kanyang mga apo. Hayaan niyo na, apo. Nakakain na naman ako. Huwag niyo na lamang sagutin yung tiyo ninyo upang hindi kayo saktan. Nahuli sa pag-uwi si Leon dahil ipinatawag siya ni Mang Lope. Nadatnan niya na umiiyak ang kanyang mga kapatid. Batid niyang pinag-initan na naman ng mga ito ng kanilang tiyuhin. Pumasok siya sa kanilang silid. Namilog ang kanyang mga mata nang makita niya na nagkalat ang kabinet na pinaglalagyan nila ng damit. Kinabahan si Leon na tinignan ang latang alkansya. Bumungad sa kanyang paningin na bukasyon at nasimot ang laman. Umiiyak siyang lumabas ang silid, dala ang walang laman na alkansya. Lola, wala na pong perang inipon ko. Sinadyang buksan po ang lata. Ay nako, ang batang yun. Hindi na talaga magbabago. Ilang sandali ay pumasok muli si Drigo sa bahay at nadatna ng mga pamangkin na umiiyak. Oh, bakit parang namatay niyang pagbumuka niyo? Ano naman bang kadramahan yan? Ikaw bang kumuha ng pera sa alkansya ko, Tio Drigo? Ano naman kung kinuha ko? Lalaban ka? Akmang susuntukin ni Drigo si Leona, subalit humarang muli si Lola Delma sa kanyang harapan. Ang salbahe mo! Pinaghirapan namin yung magkakapatid! Tapos ikaw ilulustay mo lang sa alak? Para sa pag-aaral namin at gamot ni Omar yun! Nay, pagsabihan mo nga yung mga sampid mo. Ang tatapang eh. Basahin ko yung pagmumukha niyan para makita niya. Ano ka ba naman, Drigo? Pati ipon ng pamangkin mo, kinuha mo pa?
Hindi ka na nga nakakatulong dito sa bahay. Ano bang problema mong bata ka? Malaki, Nay. Dahil sa inyo, nawala ang babaeng pinakamamahal ko. Dahil sa pulpul ang manggagamot na yon. Walang sino man ang gustong mamatay ang asawa at magiging anak mo, Drigo. Ginawa namin ng lahat upang maisalba ang buhay ni Karina. Subalit hanggang doon na lamang siya. Buhat ng mamatay ang asawa nitong si Karina na nooy nagdadalang tao dahil sa kumbulsyon ay nagbago na ang ugali ni Drigo. Palagi na itong lasing at naghahanap ng away. Dahil sa malayo ang ospital sa kanilang lugar, ay tanging sa albularyo lamang sila nagpapagamot. Hindi na pagaling ni Mang Nandoy si Karina, kaya't ganun na lamang ang puot ni Drigo nang mamatay ang pinakamamahal nito. Dahil sa labis na pagkainis, ay malakas na hinagis ni Drigo ang bote ng alak kay Leona. Mabuti na lamang ay nakailag ang binatilyo, kaya hindi siya tinamaan. Kuyumang kamaong nagngingit-ngit sa galit si Leona. Pahikbi siyang bumalik ng silid at inayos ang nagulo nilang mga damit. Sumunod sa kanya ang kambala at niyakap na lamang ang kanilang kapatid dahil sa kalupitan ng kanilang tiyuhin. Hindi rin nila magawang iwanan si Lola Delma sapagkat mahina na rin ang paningin nito dahil sa katarata. Kaya tinitiis na lamang nila ang kalupitan ng kanilang tiyuhin na batugan at barumbado. Pumanhik ng kanilang silid si Lola Delma upang kausapin ang kanyang mga apo. May dinukot si Omar sa kanyang bulsa at ibinigay yon kay Lola. Agad na binuksan ni Lola Delma ang dahon ng saging. Abay, pandesal to, Omar. Para sa akin ba talaga to? Baka nagugutom ka, apo, kainin mo na to. Malamlamang mga mata habang nakatingin si Omar kay Lola Delma at gusto niyang kainin yun ni Lola. Huwag ninyong paniwalaan ang sinabi ng Tio Drigo ninyo na pabigat kayo. Napakaswerte ko dahil nabiyayaan ako ng mababait na apo. Niyakap nila si Lola Delma dahil ito na ang tumayong mga magulang nila buhat ng mamatay ang kanilang ina at magtrabaho ang kanilang ama sa bayan. Habang nagpapahinga muli si Omar sa lilim ng puno ng mangga, ay may bumabagsak sa kanyang maliliit na bato. Nagpalinga-linga siya sa paligid upang tukuyin kung sino ang may kagagawa noon. Natuon ang kanyang pansin sa punso at naaaninaw niya na may maliit na tao na kumakaway sa kanya. Gumingisi pa ito at panay ang talon. Napamangha siya sa nakitang elemento kung kaya't lumakad siya patungo sa punso. Napatigil siya sa paglalakad nang hablutin siya ni Drigo. Hoy, bata! May pagkain ka ba dyan? Ha? Na ibinigay ng amo nyo? Pailing-iling habang mababanaag ang takot sa mukha ni Omar. Tumatalsik pa ang laway ng tiyuhin sa kanyang pisngi. Amoy alak na ito kahit tanghaling tapat pa lamang. Alam kong tinatago mo lamang ang mga pagkain. Ibigay mo sa akin kung ayaw mong masaktan. Pinandilatan niya ng mata ang pamangkin at mahigpit pa nitong hinihila ang kwelo ng damit ng kawawang bata. Maya-maya'y may sumalpok na bato sa noo ni Drigo, kaya't nabitiwan niya si Omar nang sapuin niya ang noo. Lintik kang bata ka? Mahuli lang kita! Babalihin ko yung buto mo! Tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Leon at Roman ang kapatid. Itinuturo nito ang tiyuhin na nakahandusay sa lupa. Ilang sandali na tanaw nila ang galit na si Drigo, kung kaya't nagtago sila upang hindi sila saktan nito. Ano bang ginawa mo? Bakit nagalit ang demonyong yan? Pailing-iling si Omar at inaksyon na kinuwelihan siya ng tiyuhin. Palakas ng palakas ang sigaw ng lalaki habang pasuray-suray na tinatahak ang daan upang hanapin ang mga pamangkin. Ilang sandali pa'y may nabangga itong babae na nakasuot ng bestidang itim
at may kasama itong tuta. Hoy! Huwag kang ang paharang-harang sa dinadaanan ko. Bah, pwedeng gawing pulutan ng tuta mong yan ah. Akin na nga yan, upang mapakinabangan. Napaatras si Drigo ng muntikan na siyang kagate ng mabangis na tuta. Matalim siyang tinitigan ng babae habang nakaharap ito sa kanya. Hoy, anong tinitingin-tingin mo sa akin? Hindi ang katulad mo ang tipo kong babae. Ang gusto ko, maganda, balingkinitan, at ayoko sa amoy lupa. Napahagalpak sa tawa si Drigo habang kinakantsawan ng babae. Ilang sandali pa'y lumakad ito palayo sa lalaki. Ngunit muli itong napasulyap kay Drigo bago tuluyang lumayo. Lasing na talaga si Tio. Pati tuta pinagdiskitahan. Animoy nakalimutan na nito ang paghahanap kay Omar at pinuntahan na naman ito ang mga kainuman. Gabi na nang nakauwi si Drigo. Naalala na naman ito ang galit kay Omar, kung kaya't halos masira na ang pintuan ng silid ng magkakapatid nang kalampagin niya ito. Dahil matagal siyang pagbuksan, malakas niyang sinipa ang pintuan. Pinagbubulyawan niya ang magkakapatid at sinugod pa nito ang bagong gising na si Omar. Ikaw na pipikang bata ka. Walang hiya ka talaga eh. Tignan mo ang ginawa mo sa noo ko. Pailing-iling na tumingin si Omar kay Leona. Ibig niyang ipahiwatig na hindi siya ang may kagagawa noon. Ilang sandali pa'y lumipad ang takip ng kaldero patungo sa kinaroroonan ni Drigo, maging ang mga stainless na mga pinggan at baso. Nagulat ang magkakapatid at laking pagtataka nila kung sino ang may kagagawa noon. Nagtamo ng malaking bukol si Drigo at mga galos sa katawan. Ano ba, Drigo? Gabi na'y nabubulabog ka na naman. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Marahil nagambala mo ang mga elementong naninirahan sa paligid, kaya't nangyari yan sa'yo. Baka bukas mamagana yung bibig mo sa kakaputak. Hindi nga nagkamali si Lola Delma sa kanyang sinabi. Namaga ang mukha ni Drigo at ang mga binti nito. Nahirapan siyang tumayo at maglakad, kung kaya't hindi niya nagawang lumabas ng bahay upang makipag-inuman. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Ipapatawag ko na lamang mamaya si Nandoy para magamot ka niya. Dahil sa pamamaga ng bibig ay nahirapan si Drigo sa pagsasalita. Tanging ungol na lamang ang ginagawa nito. Mabuti nga yan sa kanya, Omar. Ang salbahe niya kasi. Pangiting tugon ng bata sa kanyang kambala. Ilang sandali na milog ang mga mata ni Omar at itinuro ang kanyang nakikita na naroon sa ibabaw ng mesa. Ano ba yan? Mga baso lang naman ang nasa mesa. Pailing-iling si Omar at hinawakan ang mga mata ng kambala at pinalaki niya ito. Ilang sandali pa'y nagulat si Romana nang maaninaw ang isang maliit na tao. Mahabang balbas nito hanggang tuhod. Mga 45 sentimetro lamang ang taas nito. Maya-maya'y nawala rin ito sa paningin ng kambala. Simula ng araw na yon ay palagi nang nagpapakita ang duwende kay Omar. Alas 5 ng hapon dumating si Mang Nandoy sa bahay ni na Lola Delma. Nadatnan niya si Drigo na nakahiga sa papag. Ginamot niya ang lalaki sa pamamagitan ng pagtatawas. Nagsindi siya ng kandila at ipinatak ang nalulusaw sa palanggan ng may tubig. Maya-maya'y pumorma ng hugis ang natunaw na kandila. Agad niyang kinuha ang luya at inihipa na. Idinampi niya sa noo ng lalaki at gumuhit ng krus. Nabulabog mo ang nuno sa punso, kaya ka pinarusahan ng ganyan. Maya-maya'y pinahiran niya ng langis ang noo at batok ng lalaki. Hinabili niya kay Lola Delma na pahiran ng langis ang namamagang parte ng katawan nito upang tuluyan na itong gumaling. Kinakailangang alayan ng kinatay na manok ang punso kung saan naninirahan ng nuno.
at ipatak ang dugo ng manok sa palibot ng kanilang bahay. O sige, salamat Nandoy. Pagpasensyahan mo na lamang yung anak ko. Ito lang ang makayanan kong pasanag sa'yo. Binigyan ng saging na saba ni Lola Delma ang albularyo bilang bayad upang tuluyan ng gumaling si Drigo. Ayos na to. Naway magbago na yang si Drigo. Dahil sa palaging nagsisisigaw tuwing lasing, nabulabog ang mga nananahimik na mga elemento. Matapos na gamutin ni Mang Nandoy si Drigo, ay inutusan ni Lola Delma na magkatay ng manok si Leona. May 2 pa naman silang alaga na natira. Kaya agad na isinagawa ni Lola Delma ang ipinag-uutos ng matandang albularyo. Ipinatak niya ang dugo ng manok sa palibot ng kanilang bahay. Hinanap rin niya ang punso na maaaring tahanan ng nuno na nagambala ni Drigo. Marahil doon malapit sa palayan ni Mang Lope, Lola. Siguro nagalit ang nuno sa kanya dahil ang ingay niya sa tuwing manghihingi sa amin ng pagkain. Huwag na lang kaya nating alayan ng manok ang nuno. Mas mabuti nga po na ganyan siya para hindi na po siya manakit. Iho, kahit anong sama ng Tio Drigo mo, anak ko pa rin siya. Siguro'y may matututunan na siyang leksyon sa kalasingan niya. Samahan niyo ako ni Omar upang makahingi na tayo ng paumanhin sa nuno at tuluyan ng gumaling ang tiyo ninyo. Nagpalinga-linga si Omar sa paligid. Ngunit hindi nagpakita ang duwendeng kaibigan noong araw na yon. Pinuntahan nila ang punso malapit sa puno ng mangga. Humingi ng paumanhin si Lola Delma. Ilang sandali namilog ang mga mata ni Omar nang makita ang duwende na lumabas ng punso. Napaismi dito habang pinapakinggan ang pakiusap ni Lola Delma. Nangungusap ang mga mata ni Omar habang nakatingin sa kaibigang duwende. Napatawarin na nito ang tiyuhin. Sapagkat si Lola Delma pa rin ang mahihirapan sa pag-aalaga sa lasinggero nilang tiyuhin. Tumango ang duwende at bigla na itong nawala sa kanyang paningin. Ilang araw ang lumipas, unti-unting gumaling si Drigo. Kahit papano ay hindi na ito araw-araw naglalasing. Bagamat sa tuwing makakainom na uli ng alak, ay kagaya pa rin ng dati na hindi makontrol ang sarili at nakakatulog pa rin minsan sa daan. Habang papauwi galing inuman ay pakanta-kanta pa si Drigo na pasuray-suray na naglalakad pauwi sa kanilang bahay. Wala namang tao sa paligid. Tanging mga kuliglig na lamang ang nag-iingay sa katahimikan ng gabi. Marahan niyang ibinaba ang kanyang pantalona at umihi sa talahibana. Nahihilo na rin siya at gusto nang matulog. Ngunit mas minabuti niyang umuwi ng bahay. Naaninaw niya ang isang tao na nagkukubli sa mayayabong na talahibana malapit sa palayan. Hoy, anong ginagawa mo riyan? Siguro magnanakaw ka, ano? Namilog ang kanyang mga mata nang makitang hubot-hubad na babae. Mahaba ang buhok nito at mabalasik ang itsura. Nasipat rin ng paningin ni Drigo ang kasama nitong tuta na tumutulo pa ang laway at tila inutusan pa ang babae na patayin ng lalaki. Isa yung tiyuan na aswanga. Ang uri ng aswang na ito ay katulad din sa manananggala na ginagamit ang dila upang butasin ang tiyan ng kanyang mga biktima. Karaniwan ang binibiktima nito ay mga buntis. Ngunit meron namang tiyuan na aswanga na nambibiktima ng pangkaraniwang tao at tanging atay lamang ang kanilang kinukuha rito. Bagamat hindi nahahati ang katawan nito, ang tuta niyang kasama ay ang kanyang amo na siyang nag-uutos sa kanya na pumatay at kung sino ang kanilang bibiktimahin. Hindi rin ito lumalaki. Bago pa man makasigaw at makahingi ng tulong si Drigo, ay malakas na binutas ang tiyuan na aswang ang kanyang tiyana gamit ang matalim at mahabang dila nito. Paulit-ulit ring sinakmal ng tutang aswang ang kanyang leeg. Sumisirit pa ang dugo nito.
Kinuha ng babaeng aswang ang kanyang atay at masayang nilantakan nila ito ng kasama niyang tuta. Ilang sandali pa'y iniwan nilang nakahandusay si Drigo sa talahibana bago pa man may makakita sa kanila. Kinabukasan, nagtaka ang magkakapatid ng matanaw ang mga nag-uumpukang mga tao sa talahibana malapit sa palayan ni Mang Emong. Dali-dali silang naglakad patungo sa mga tao upang makiusyoso. Nagulat sila nang makita ang tiyuhing si Drigo na dilat ang mga mata habang wakwak ang tiyan nito. Ilang sandali pa'y may mga kapulisang dumating. Dali-daling tumakbo si Leon patungo sa kanilang bahay upang ipagbigay alam kay Lola ang kanilang natuklasan. Lola, sumama po kayo sa akin! May masamang nangyari po kay Tio Drigo! Ha? Ano na naman nangyari sa batang yon? Inalalayan ni Leon si Lola Delma hanggang marating nila ang kinaroroonan ng bangkay ni Drigo. Hindi makapaniwala si Lola Delma nang makita ang sinapit ng kanyang anak. Sino ang may gawa niyan sa kanya, mamang pulis? Ayon sa mga otoridad ay nawawala ang atay ng biktima. Walang sino man ang nakakita kung sino ang pumaslang kay Drigo. Niyakap na lamang ni Leon si Lola Delma. Kahit ganun ang kanilang tiyo, ay mahal pa rin ito ng kanilang lola. Sa di kalayuan ay nasipat ng tingin ni Omar ang babaeng may kasamang tuta. Itinuro ito ni Omar sa kambal. Marahil galing siya sa kabilang bundok. Alam mo naman na maraming dumadaan dito sa atin papunta roon, di ba? Tumango si Omar. Ilang sandali na baling na naman muli ang kanyang paningin sa babae. Matalim itong nakatingin sa kanilang kinaroroonan bago ito lumayo. Naging sospek sa pagkamatay ni Drigo ang kanyang mga kainuman kaya't inimbitahan ang mga ito sa presinto. Ngunit lahat sila ay iginiit na wala silang kasalanan sa pagkamatay ng lalaki. Umuwi ito matapos ng kanilang inuman bandang 9:00 ng gabi. Marahil ay nakatulog na naman ito sa talahibana dahil sa kalasingan. Walang matibay na ebidensya na magtuturo sa mga kaibigan ni Drigo kung kaya't naabuswelto sila sa kaso. Napaawang ang bibig ni Mang Nonoy nang makitang may lamay sa kanilang bahay at may ilang taong naroon. Dali-dali siyang tumakbo upang tukuyin kung sino ang namatay. Kinakabahan siyang pumanik ng bahay sa takot na isa sa kanyang mga anak o ang kanyang ina ang pumanaw. Nagulat siya nang bigla siyang sinalubong ng kambal. Tay, mabuti at umuwi na po kayo. Matagal ka na po naming hinihintay. Pasensya na kayo anak. May tinapos lang na trabaho si tatay. Nasaan ang kuya at lola mo? Sinong nakaburol sa bahay? Nasa poso po si kuya. Si lola naman ay nagsasaing. Si Tio Drigo po ang namatay. Natagpuan siyang walang buhay, malapit sa palayan na wakwakan tiyan. Hanggang may libing si Drigo, ay wala pa ring balita kung sinong salarin sa kanyang pagkamatay. Sa pagpanaw ng tiyuhin, ay nagkaroon ng kapanatagan ng magkakapatid sapagkat wala nang mananakit sa kanila. Matapos ang libing ay nagpaalam si Mang Nonoy sa mga anak dahil kailangan na niyang bumalik sa bayan upang magtrabaho. Aalis na ako mga anak. Leon, alagaan mong yung mga kapatid, lalo na ang lola mo. Mag-ingat po kayo ron, Tay. Nasanay na ang magkakapatid sa pag-alis ng kanilang ama. Gustuhin man nilang makapiling ito, ngunit kinakailangan ito magtrabaho upang kahit papano ay may pantusto sa kanilang pangangailangan, lalo na't matagal pa ang anihana. Nagimbal ang mamamayana dahil sa pagkalat ng balitang may aswang na gumagala sa kanilang lugar. Hindi nakaligtas ang manugang ni Mang Emong nang salakay ng aswang ang kanilang bahay. Ayon kay Mang Emong, mahimbing silang natutulog nang biglang pumalahaw sa iyak ang kanyang 5 taong gulang na apo. Nagising rin ang anak niyang si Jeffrey, kaya't nasalba nito ang buhay ng anak
bago pa ito mapatay ng aswanga na nakasampa sa kanilang bubungana. Dali-daling kinuha ni Jeffrey ang balisong na nakasabit sa dingding at lumabas sa bintana upang habulin ang aswanga. Nagtulungan sina Mang Emong at Jeffrey sa pagtugi sa aswanga. Subalit nakatakas ito dahil sa matulin nitong tumakbo. Nangangatog sa takot ang kanyang apo hanggang sumapit ang umaga. Gayon na lamang ang paghihinagpis ni Jeffrey nang makitang wakwak ang tiyan ng kanyang asawa at wala nang sanggol sa sinapupunan nito. Kuya, baka aswang din ang pumatay kay Tiyo. Wakwak din kasi ang tiyan niya ng matagpuan. Hindi ko alam. Marami din kasing kaaway si Tiyo. At saka hindi naman siya buntis katulad ni Aling Tessa. Diba ang aswang, mga laman loob ng taong paborito nilang kainin? Maging tayo ay maaari niyang kainin. Gusto rin nila ng mga bata. Tumangutango si Omar bilang pagsang-ayon sa kambala. Ilang sandali natuuna naman ang kanyang pansin sa kanyang tabi. Animoy may kinakausap din ito. Omar, sino naman ang kinakausap mo riyan? Hindi ka nga nagsasalita, pero ang ingay naman ng ungol mo. Itinuturo nito ang kaibigang duwende at may ibinigay itong bato sa kanya. Upang lubos na maintindihan ni Roman ang ibig sabihin ng kapatid, ay hinawakan niya ito sa ulo at tinitigan ang mga mata. Hindi maipaliwanag ni Romana kung bakit tila nagsasalita ang kanyang kambal sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang isipan. Binigyan kanya ng proteksyon, depensa at lakas upang mailayo sa kapahamakan. Gamitin ang kanyang ibinigay upang maiiwas kanya sa masasamang loob dahil nararamdaman niyang may itim na elemento na gumagala sa paligid na naghahasik ng lagim. Gusto kanyang iligtas mula dito dahil laging matalik kanyang kaibigan. Tumango-tango si Omar dahil tama ang pagkakaintindi niya sa gustong ipahiwatig ni Omar tungkol sa sinabi ng kaibigan nitong duwende. Simula nang maibigay ng duwende ang mutya na pagmamayari nito kay Omar, ay may kakayahan na itong makipag-usap ng maayos sa pamamagitan ng kanyang kambal. Si Roman ang kanyang naging boses at tagapagsalita. Ang bait naman ng kaibigan mong yan. Tanungin mo nga siya kung marami siyang pagkain. Nagugutom na kasi ako eh. Umiling-iling si Omar at sinabi sa isipan ng kapatid na hindi sila maaaring kumain ng pagkain ng mga engkanto, sapagkat kapag nakakain sila ay hindi na sila makakabalik pa sa mundo ng tao. O sige na nga, maghahanap na lamang ako ng kamoting kahoy. Halika Omar, sama mo ako. Tumakbo sila patungo sa kasukalan. Nagulat silang magkapatid nang sinalubong sila ng tuta. Natakot si Romana dahil hindi pangkaraniwang tuta yun. Kulubot ang balat nito sa mukha at may mapupulang mga mata na tinutubuan ng mayayabong na mga pilikmata. Napatras silang dalawa, ngunit mabangi silang sinugod ng tuta at akmang kakagatin. Ngunit bago pa man nakasampang mabangis na tuta sa kanilang kinaroroonan, ay bigla silang naglaho sa kawalan na animoy hangin. Nagpalinga-linga ang mabangis na tuta kung saan naroon ang kambal. Subalit malakas itong tumilapo ng hambalusin siya ni Omar gamit ang sanga ng kahoy. Hindi niya tayo nakita. Kayong nasa tabi lang naman niya tayo Ngumiti si Omar sa kambal. Ilang sandali pa'y tumakbo patungo sa kanilang kinaroroonan si Leona. Nakikita nga tayo ni Kuya eh. May pagkaduling ang pangit na asong yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganung itsura ng tuta. Sino kaya nagmamay-ari doon? Ang sabi ko sa inyo, huwag kayong lumayo eh. Bali-balita pa naman ng aswang. Mamaya kalad ka rin kayo at kainin. Bumalik na tayo sa palayan. Maya-maya andyan na si Mang Lope dahil magtatanghalian na. Lingid sa kaalaman ni Romana, dahil sa mutya ng duwende, ay nakakayanan nitong maglaho sa pamamagitan ng telekinesis. Sa tuwing nanganganib ang buhay na may tanga nito,
ay kusa itong umiepekto. Habang kumakain ay nakalanghap ng nabubulok na amoy ang magkapatid. Napatigil sila sa pagkain dahil sumasama ang amoy sa malakas na ihip ng hangin. Ano ba yan? Kung saan sarap na sarap ako sa pagkain, tsaka pa may hindi kaaya-ayang amoy. Lumipat na lamang tayo ng lugar, kuya. Jack, nabubulok na dagana naman yan. Lumipat na lamang ang magkakapatid ng lugar upang may pagpatuloy ang pagkain. Ilang sandali pa'y nakita nila ang isang aso na kinakaladkad ang isang nabubulok na laman. Ayan sigurong pinagmumula ng mabahong amoy. Pinalis nila ang aso at nilapitan nila ang naiwang kinakain nito. Tumambad sa kanilang paningin ang kapirasong binti ng isang sanggol. Hindi pa nakakalis ng palayan si Mang Lope, kaya ipinaalam sa kanya na magkakapatid ang nakita ng mga ito. Tingnan niyo po, Mang Lope. Di ba binti po yan ng sanggol? Ay, oo nga. Saan niyo ba natagpuan yan? Dinala po yan ng aso mula sa kasukalan. Akala po namin patay na hayop ang pinagmumula ng mabahong amoy. Ngunit yan po pala. Agad ay pinagbigay alam ni Mang Lope sa kapitan ang kanilang natagpuan. Bagamat wala pa silang pinaghihinalaang aswang sa kanilang lugar, maliban na lamang kung doon dinadala ng salarena o ng aswang ang kanyang binibiktima. Pinag-iingat ni kapitan ang mga kababaryo dahil sa sunod-sunod na lagim na nangyayari. Lalo na't hindi pa nila tukoy kung sino ang pasimuno ng paghahasik ng lagim sa baryo. Habang naghahapunan ay napag-usapan ng magkakapatid at Lola Delma ang tungkol sa aswang. La, may nakita na po ba kayong aswang dito sa ating probinsya? Noong ipinagbubuntis ko noon ang ama ninyo, si Tia Rosetyo pa lamang ang anak ko noon. Nang may gustong kumuha ng sanggol sa aking sinapupunan, mabuti na lamang matapang ang lolo Tiroy ninyo, kaya hindi nagwagi ang aswang na yon. Gamit ang matalim na gunting na pinanggagapas sa damo, yun ang ginawa niyang sandata upang labanan ng aswang. Nag-away po ba sila? Napatay po ba siya ni Lolo? Nagpambuno sila dalawa. Nasugatan siya ng lolo ninyo sa kanyang dibdib. Ngunit matapos nun, wala na kaming balita sa aswang. Nakatakas siya. Dahil siguro sa takot, hindi na bumalik hanggang sa isilang ko ang tatay ninyo. Matapang po pala si Lolo. Oo, matapang ang lolo ninyo. At higit sa lahat mapagmahal. Ngunit katulad siya ni Omar, ang kaliwa niyang tenga hindi nakakarinig. Bulol din kung magsalita. Napahinto sila sa pag-uusap ng may kumalabog sa bubungana. Tumindig ang balahibo ng magkakapatid. Ngunit hindi nagpadala sila yon sa takot. Kinuha niyang itak at hinasa sa hasaang bato. Sa gayon ay marinig yun ng aswang at matakot sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa'y narinig nila na may lumundag pababa ng kanilang bahay at kumaripas ito patakbo palayo. Lola, marahil aswang po yun. Mag-ingat kayo mga apo. Gayong talamak ang patayan. 1 linggo pa lamang namatay si Tessa. Lumulusob na naman ang aswang sa kabahayan. Kahit wala pang hating gabi, nagpapalit sila ng anyo. Kaya nilang magpalit ng anyo kung kailan nila gustuhin, lalo na ngayon, kabilugan ng buwan. Sa tulong ng kanilang langis, nakakapagpalit sila bilang aswang. Kaya mag-ingat kayo sa mga taong inyong nakakasalamuha. Huwag basta-basta magtitiwala, lalo na't hindi pa ninyo lubusang kilala. Opo, Lola. Tumango si Omar bilang pagsang-ayon kay Lola Delma. Habang tumatagal ay natutuklasan ni Omar ang kapangyarihan ng mutya na ibinigay sa kanya ng kaibigang duwende. Paminsan-minsan ay nagpapakita ito sa kanya at tinuturuan siya kung paano gamitin at alagaan ito. Sa pamamagitan ng isipan ay nagkakaintindihan sila. Maging sa panggagamot ay tinuturuan niya ang bata.
si Omar ang napiling bigyan ng mutya ng duwendeng siguro, sapagkat naramdaman niya na may kakayahang manggamot si Omar at may busilak na kalooban. Biglang nawala siguro nang mapagawi si Lola Delma sa kusina. Naku apo, kalawangin na yung bolo ng lolo mo. Baka matetano ka niyan. Ibalik mo yan sa baol. Hinahasa ni Omar ang bolo na kanyang natagpuan nang sila'y maglinis ng bahay ni Romana. Maya-maya'y dumating ang kambala at may dalang mga lata. Ano na naman ang gagawin ninyo sa mga latang yan, Roman? Kayo talaga, baka masugatan pa kayo niyan. Pwede pa naman po itong bolo, Lola. Tingnan mo, tumalas muli. Sayang din po kasi, babalik din po namin yan mamaya sa lagayan. O siya, mag-iingat kayo. Ayoko lamang na mahiwa kayo ng patalim na yan. Iniwan sila ni Lola Delma sa kusina at nagpahinga ito sa papaga. Kinuha ni Roman sa loob ng sako ang ibinigay na paputok na boga ng kapitbahay nilang si Opong. Isa yung uri ng paputok na maihahalin tulad sa kanyong kawayan. Ngunit maliit ito at ginagamitan ng denatured alcohol. Napangiti si Omar nang makita niya yon. Alam mo ba, Omar, malakas ang putok nito? Sayang, kasi hindi mo naman maririnig. Napapangiti pa rin si Omar at naiintindihan ang sinasabi ng kambala. Ano bang pinagkakaabalahan yung dalawa riyan? Kuya, naghahanda lang po kami. Sakaling mapagawi muli dito ang aswang. Boga yan ah. Sino nagbigay sa'yo niyan? Malakas bang pumutok? Opo, kuya. Binigay ni Opong sa akin kanina. Basta huwag mong lagyan ng latang bunganga niyan ah. Delikado kung may dumaan may masasaktan ka pa. At saka ingatan mo ang likidong inilalagay dyan. Baka masunog ka. Mag-iingat naman po kami ni Omar. Bago ko makalimutan, may bigas pala akong dala. Ilayo niyo muna yung boga sa kusina. Baka sumabog pa tayo rito. Magsasayang ako. Sige po, sa ilalim ng papag ko ito lalagay. Inagabihan matapos maghapunan ay kinuha ni Roman ang bogang paputok upang gamitin nila yon ni Omar. Lumabas sila ng bahay ng kambala at doon nila pinaputok ang boga. Sunod-sunod rin ang putukan na kanilang naririnig mula sa kanilang mga kabaryo dahil ilang araw na lamang ay magpapasko na at nalalapit na ang bagong taon. Si Omar ang nag-i-spray ng likido upang pumutok ang boga. Malakas ang putok na pinakawalan noon kung kaya't napamangha si Roman. Tiyak na aalis ang masasamang espiritu sa ingay nito, Omar. Bagamat bingimana, ay naaaliw si Omar sa tuwing nagpapakawala ng sunod-sunod na putok si Romana. Nagtaka si Roman sapagkat pumapalakpak ang kambal na animoy naririnig ang tunog. Omar, nakakarinig ka na ba? Napalingon si Omar sa kambal. Tumango siya at napapangiti. Konti. At nakakapagsalita ka na rin! Hanep! Boga lamang pala ang gamot upang makarinig ka! Tumakbo papasok ng bahay si Romana. Napatid pa siya sa pananabik na ibalita ang kanyang natuklasan sa kakambal. Lola! Kuya! Nakakarinig at nakakapagsalita na po si Omar! Totoo ba, Apo? Abay, paano nangyari yun? Nagsawa na po siguro si Omar sa pagiging bingi at pipi, Lola. Loko-loko ka talaga. Asa na ba si Omar? Tingnan ko kung totoo nga ang sinasabi mo. Nasa labas po siya ng bahay, Kuya Leon. Naninaw ni Leo na tumatalon-talon si Omar dahil sa kasiyahan sa tuwing pinapaputok ang boga. Katunayan na nakaririnig na siya. Tinawag ni Leon si Omar. Napasulyap ito sa kanya at tumakbo patungo sa kapatid. Lumapit ito sa kanila at masayang ipinakita ang boga. Omar, naririnig mo bang putok?
Opo, kuya. Totoo nga. Salamat naman sa Diyos at gumaling ka na. Isa to malaking himala, mga apo. Natutuwa ako nakakapagsalita na si Omar. Bagot ka na ba sa pagiging tahimik, Omar? Nakakapanis din kasi ng laway kapag hindi nagsasalita, no? Si Goro pagaling sa akin. Sana nilubos na lang niya ang pagpapagaling sa'yo. Bakit utal-utal pa? Nagsisimula pa lang makapagsalita si Omar. Kaya pa konti-konti, igagaya mo talaga siya sa kadaldalan mo. Oh, pumasok na kayo sa bahay. Ingatan niyo yung paputok, baka mapano pa kayo. Bago pa man makapasok ng bahay ang magkakapatid, ay napansin nila si Mang Ulipo na humahango sa pagtakbo. Binati siya ng magkakapatid at sinabi nitong susunduin niya si Mang Nandoy upang ipagamot ang nagsusuka niyang anak. Dali-dali umalis ang Ginoo upang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Samahan mo ako, Roman. Gamutin na natin ang kanyang anak. Alam mo, Omar, mas mabuti pang kausapin mo na lamang ulit ako sa pamamagitan ng iyong isipan. Mas maintindihan pa kita. Ayaw mo bang magsalita ako? Hindi naman sa ayaw. Kaso nga lang ang tagal nating matapos sakaling may gagawin pa tayo. Tulad yan, gusto mong gamutin ang anak ni Mang Olipo. Kaya tara na, bago pa yung mamatay. Sakali mon, mauuna pa yung malagutan ng hininga bago ka pa matatapos sa pagsasalita riyan eh. Tumango si Omar at kinuha ang plastik na naglalaman ng mga halamang gamot na kinuha sa gubat. Nagpaalam sila kay Lola Delma upang lumabas ng bahay. La, pupunta po muna kami ni Omar kina Aling Marites. Gabi na. Ano pa ba ang gagawin ninyo ron? Isa pa may sakit ang anak ni Marites. Kaya nga sinundo ni Olipo si Nandoy. Saglit lang naman po. 7:00 pa lang naman po, Lola. Uuwi rin kami kagad. Sasamahan ko na lang si Lola rito. Umuwi kayo kagad. Baka sakaling makasalubong niyo pa rin ang aswang. Dali-daling lumabas ng bahay ang kambala. Malapit lang naman ang bahay ni Aling Marites. Kaya sa daan pa lamang ay nadidinig na nila ang iyak ng ginanga. Malayo pa ang bahay ng albularyong si Mang Nandoy. Mahigit 30 minuto pa ang lalakarin ni Mang Ulipo bago makarating sa tahanan ng manggagamot. Kumatok sa pintuan ng kambala at agad naman silang pinagbuksan ng panganay na anak ni Aling Marites. Bumungad sa kanilang paningin ang namumutla at namimilipit sa sakit na si Jojo. Magandang gabi po. Nabalitaan namin na may sakit po si Jojo mula kay Mang Olipo. May dala po kaming halamang gamot para maibsan ang kanyang nararamdamang sakit. Pinatuloy ni Aling Marites ang kambal sa kanilang tahanan upang masimulan ng magamot ang kanyang anak. Kinuha ni Omar ang halamang pansit-pansita mula sa plastik. Ilaga ito sa sabi ni Goro. Kausapin mo lamang ako sa pamamagitan ng iyong isipan bago pa mawala ng likido sa katawan niyang si Jojo. Bukas ka na lang mag-ensayo magsalita. Bilisan na natin, Omar. Tinulungan ni Aling Marites ang kambal sa paghahanda ng halamang gamot habang hindi pa dumarating si Mang Nandoy. Ayon sa duwending siguro na siyang gumagabay sa kambal sa panggagamot, natipuhan ng masamang elemento ang batang si Jojo nang mapagawi ito sa gubat. Kaya nangyari yun sa kawawang bata. Inumin mo ito, Jojo, upang gumaling ka. Palamigin mo muna ng kaunti, Omar.
Baka mapasok pa yan si Jojo imbis na gumaling eh. Tama. Maya na lang. Nakakapagsalita na pala yang si Omar. Mabuti naman. Kailan pa? Opo, kanina lang po. Nang maingayan po sa mga paputok. Mabuti nga po't nagising niyang tenga't dila niya. Napangiti ang ginang sa tugon ng batang si Romana. Maging si Omar ay napapatawa. Ilang sandali pa'y pinainom nila kay Jojo ang sabaw mula sa nilagang halamang pansit-pansitana. Sa tulog noon ay napahinto nito ang pagsusuka at pananakitang tiyan ni Jojo. Maya-maya'y kumuha ng gaas si Omar mula sa maliit na gasera. Namilog ang mga mata ni Romana nang makita ang ginagawa ng kakambal. Uy, anong gagawin mo? Huwag mo ipaingam ang gas kay Jojo, lason yan! Alam ko. Ipapahid ko lang to sa tiyan niya. Huwag ka kasing excited masyado. Ganun ba? Sige, gamutin mo na si Jojo. Napakaamot na lamang ng ulo si Romana. Matapos na ipahid ni Omar ang gaas sa tiyan ni Jojo, ay nagpakawala ng mabahong hangin ang bata na siyang ikinagimbal ng lahat ang nasa loob ng bahay. Ay, grabe naman yung amoy, ang baho! Mauuna pa yata ako mamatay nito Napatakip sila ng ilong. Maya-maya'y guminhawa ang pakiramdam ni Jojo at nanumbalik ang normal nitong kulay. Laking pasasalamat ni Aling Marites sa ginawa ng kambal. Ay, salamat. Gumaling din si Jojo. Hindi ko sukat akalain na may kakayahan pala kayong manggamot, Omar. Roman. Opo. Sa tulong ni Goro. Sino si Goro? Ang ibig pong sabihin ni Omar, guru po. Naging guro po namin si Mang Andoy. Siya po nagturo sa amin sa panggagamot. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ang kambal sa ginanga at sila'y umuwi ng bahay. Sa daan ay patuloy na pinagsasabihan ni Roman si Omar. Omar, sa susunod wag mong sabihin na tinutulungan ka ng kaibigan mong duwende. Baka ikapahamak mo pa yan. Tsaka baka sabihin nilang nahihibang ka na dahil hindi nila nakikita ang nakikita mo. Basta, sabihin mo na lang na marunong ka na lamang gamot. Yun lang. Sige po, boss. Sandali, Omar. Nakikita mo ba yun? Ay nakasampang tao sa bubungan ni na Aling Gloria. Nakatuwad pa Kitang-kitang puwit niya mula rito. Oo nga. Aswang. Siguro yan. Marahil aswang nga. Naku, manganganak pa naman si Aling Gloria. Dala mo ba ang boga? Oo. Nariyan sa ko. Agad na kinuha ni Roman ang boga at nilagyan ng lata ang bunganga noon. Ilang sandali tinuon niya ang bunganga ng boga patungo sa taong nakatuwad sa bubungan ng bahay. Nagkubli sila sa mayayabong na damuhan. Ilang sandali pa ay nagpakawala ng putok si Roman gamit ang boga. Tumama ang lata sa puwet ng aswanga na siya naman itong ikinagulat. Sunod-sunod na lata ang sumalpok sa kanyang katawan, dahilan ng kanyang pagtataka kung sino ang may gawa noon. Nagpalinga-linga ang aswang sa paligid at galit pa nitong inilibot ang mabalasik nitong mga mata. Tumalo ng aswang pababa ng bahay. Bigla itong nawala sa paningin ng kambala. Ilang sandali pa'y nagulat silang dalawa nang sumambulat sa kanilang harapan ang tiyuan na aswanga. Anong ginagawa ninyong dalawa? Akala nyo ba hindi ko kayo nakita?
Nanginginig na napatras ang kambal sa damuhana habang patuloy na itinututok ni Romana ang bogang paputok sa mukha nito. Natumba si Romana at hindi inaasa na puputok ang boga, kung kaya't malakas na tumama ang lata sa noo ng aswang. Tumilapo nito, kaya't nagkaroon ng pagkakataon na makatakbo sila palayo sa aswang. Ngunit hinabol sila ng kasamahan nitong tuta. Sa pagkakataong yun ay hindi na pangkaraniwang tuta ang itsura nito, kundi mabangis na aso na siyang nagsilabasa ng matatalim nitong mga ngipin. Tila lumuluwa pa ang mga mata nito. Dumungaw si Leon sa bintana nang marinig ang sunod-sunod na putok ng boga. Batid niya na ang kambal ang sanhino na. Namilog ang kanyang mga mata nang makitang kumakaripas ng takbo ang mga kapatid habang hinahabol ng mabangis na tutang aswang. Lola! May aswang! Tingnan mo pang lalahan nyo! Bumubula! Ay nako nga! Nasaan si Omar at Roman? Ayaw na po sila! Hinahabol sila ng aso! Agad na kinuha ni Leon ang itak at binuksan ang pintuan upang makapasok ang mga kapatid. Sinalubong niya ang kambal at iniwasiwas sa harapan ng aso ang patalim niyang hawak. Bilis! Roman! Baka maabutan tayo ng aswang na tuta na yan! Humahangos na pumasok ang kambal sa kanilang bahay. Malakas na isinarado ni Leon ang pintuan bago pa makapasok ang aswang na humahabol sa dalawa. Muntik na kayo dun Anong klaseng aswang kaya ang humahabol sa inyo? Napakaliit ngunit mabangis at nag-aapoy ang mga mata. Sus Mariosep, sinasalakay na naman tayo ng aswang. Abay bumalik na naman ang mga masasamang nilalang. Ilang sandali pa'y naririnig nila ang mga kalampag sa dingding. Kinuha ni Omar sa ilalim ng papag ang pinuto na dulo ng kawayan. Paulit-ulit niyang hinahampas yun sa dingding sapagkat takot ang mga aswang sa dulo ng kawayan dahil masakit yun sa tuwing lalapat sa kanilang mga katawan. Maihahalin tulad sa buntot ng pagi. Pinatulis rin niya ang dulo noon upang matagal maghilom sakaling masugatan ng aswang gamit ng kawayang yun. Abay, maalam ka na talaga sa mga pangontra sa aswang Sa tulong ba yan ng kaibigan mong duwende? Nakikita ko din na gamit ni Mang Nandoy noon. Maya-maya'y naririnig na naman nila ang mga yabag na naroon sa bubungan. Sinisira ng aswang ang pawid nilang bubong hanggang sa bumagsak ito sa loob ng kanilang dampa. Laking takot ni Lola Delma nang bumagsak sa kanyang harapan ang tiyuan na aswang. Napasapusa sa kanyang dibdib at napaatras mula sa kanyang kinatatayuan. Dumurugo ang kanang mata ng aswang dahil sa kagagawan ng kambal. Akala niyo ba'y matatakasan ninyo ang ginawa ninyo sa akin? Pwes, papatayin ko kayong lahat, lalo na kayong mga bubwet. Tingnan niyo ang ginawa niyo sa mukha ko! Wala naman yung pinagbago. Pangit pa rin. Anong sabi mong walang yakang bata ka? Minana mo na yata ang pagkabingi ni Omar. Ang sabi ko, mas lalo kang pumangit. Biglang itinutok muli ni Roman ang boga sa mukha ng tiyuan na aswang at walang pagdadalawang isip na pinaputok yun kung kaya't tinamaan na naman ito sa ilong. Diyos ko mga apo, mag-iingat kayo sa mga aswang na yan! Lola, umalis na tayo rito. Ayokong saktan ka ng aswang.
Inalalayan ni Omar si Lola Delma palabas ng bahay. Samantalang ang tutang aswang ay sinugod ni Leona upang hindi nito maabutan sina Lola Delma at Omar. Nakasalubong ni na Omar si Mang Nandoy, kaya't humingi sila ng tulong sa matandang manggagamot. Nandoy, tulungan mo ang aking mga apo! Sinusugod kami ng aswang! Ngunit kailangan munang gamutin ang aking anak bago pa ito lumala. Magaling na po siya. Paano? Kani-kanina lamang ay halos mamatay na siya sa sakit. Inom na po siya ng gamot. Dali-daling tumakbo sa kanilang bahay si Mang Ulipo kasama si Lola Delma at Omar. Nadatnan niya roon ang mag-anak at mahimbing na natutulog na si Jojo. Guminhawa na ang pakiramdam ni Jojo sa tulong ng kambal. May dala silang halamang gamot. Kung kaya't nalunasan ang naramdamang sakit ni Jojo. Olipo, tulungan mo ang aking mga apo. Sinasalakay sila ng mga aswang. Lola, ito po ang gamitin ninyo sakaling pumunta rito ang aswang. Balikan ko po sila. Omar, tumito ka na lang, apo. Nandun na naman si Nandoy upang tulungan sila. Kailangan ko pong tulungan si Kuya at Roman. Ibinigay niya ang patpat na kawayan kay Lola upang maging sandata laban sa aswanga. Umiiyak si Lola Delma sa pag-aalala sa maaaring sapitin ng mga apo sa kamay ng mga aswanga. Magkasamang lumabas ng bahay sina Mang Ulipo at Omar at sabay nilang tinungo ang kinaroroonan ni Roman at Leona. Isiniradong mabuti ni Aling Marites ang kanilang bahay upang hindi makapasok ang aswanga. Sabay silang nanalangin ni Lola Delma upang makaligtas mula sa kapahamakan ang mga mahal nila sa buhay. Nadatnan nila roon ang tiyuan na aswanga na patuloy na nilalabanan ng magkapatid. Naroon din si Lolo Nandoy na siyang humarap sa aswanga. Hoy, tanda! Hindi ikaw ang aking pakay! Itong mga pakialamerong mga bata ang buwisit sa aking buhay! Sino nagsabi sa iyong maaari mong saktan ng mga bata? O kahit sino man dito sa baryo? Lumayas ka ngayon din! Sino ang gusto mong saktan ko? Ikaw? Huwag kang mag-alala dahil papatayin rin kita! Inilabas nito ang mahaba niyang dila upang ipulupot sa leeg ni Mang Nandoy. Subalit malakas yung hinampas ng buntot pagi na matanda. Biglang pumalahaw si Leo ng sakmali ng tutang aswang ang kanyang paa. Bumao ng matatalim nitong mga ngipin sa kanyang laman. Roman! Tulungan mo ako! Aray! Ang sakit! Bitiwan mo si Kuya! Aswang! Bitiwan mo siya! Nataranta si Roman kung ano ang kanyang gagawin. Kaya't paulit-ulit niyang hinampas ng bogang paputok ang tutang aswanga na sumasakmal sa kapatid. Subalit hindi ito natinaga. Maya-maya'y dumating si Omar. Nakita niya ang ginawa ng tutang aswang kay Leona. Kaya't kinuha niya ang boteng denatured alcohol na nahulog sa sahig. Ibinuhos niya yun sa katawan ng aswang na tuta. Agad niyang sinindihan ng posporo at inihagi sa tutang sumasakmal sa kanyang kapatid. Lumiyab ang katawan ng tutang aswanga, kaya't nabitiwan ito si Leona. Ilang sandali malakas na tinadyakan ni Omar ang tutang aswanga, kaya't tumilabon ito sa talahibana. Humahangos na napasandal sa dingding si Leona. Umaagos ang dugo mula sa kanyang malaking sugat. Kuya,
Kailangan malapatan ng pangunahing lunas ang sugat mo. Baka matindi ang rabies ng tutang aswang na yan. Umiiyak na tumakbo si Roman patungo sa poso at kumuha ng sabong panlaba at tubig. Agad niyang hinugasan ang sugat ng kapatid upang linisin yun. Tiisin mo lamang ang sakit, kuya. Kailangan nating gamutin ito. Nakalayo na ang tuta na aswang. Ito ang tiniktik na bawang itapal sa sugat ni kuya. Agad na sinunod ni Roman ang inutos ng kambala. Ibinigay rin ni Omar ang ilang kapiraso ng bara sa kapatid upang hindi kumalat ang rabies na dala ng aso sa katawan ni Leona, sapagkat mabilis kumalat ang rabies na sanhi ng kamatayan. Ang bara ay isang bagay na kawangis ng magnet, ngunit ginagamit yon upang humigop ng rabies sa mga sugat na sanhi ng kagat ng hayop. Madalas ay nakukuha sa mga aso. Karaniwan itong ginagamit sa mga probinsya, partikular sa Visayas. Idinidikit ito sa sugat at hindi nalalaglag hanggat may rabies pang naroon na. Ang bara ay ginagamit sa panggagamot na tinatawag na patandok o tandok, ginagawa ng mga tradisyonal na mga manggagamot. Nagtulungan sina Mang Ulipo at Mang Nandoy sa pagsugod sa aswanga. Inutusan ni Mang Nandoy si Mang Ulipo na humingi ng tulong sa kanilang mga kabaryo. Agad naman yung sinunod ng lalaki. Kinuha ni Omar ang lumang bolo na kanilang pinatalas. Naaninaw niyang nagpagulong-gulong sa damuhan ng matandang manggagamot at ang tiyuan na aswanga. Kaya't lumapit siya roon upang tulungan si Mang Nandoy. Umusal siya ng kataga sa pamamagitan ng kanyang isipan upang humingi ng tulong sa kanyang kaibigang duwende at mutyang tangana. Mutya ng duwende, kaibigang Goro na siyang aking gabay, na nanggaling sa puti ang kataas-taas ng lahi ng mga duwende. Bigyan mo ko ng sapat na lakas at proteksyonan ako mula sa masasama. Ako'y nananalangin, naway iyong tugunan ng aking hiling. Matapos humingi ng tulong sa mutya ng duwende sa pamamagitan ng kanyang isipan, ay umilaw ang mutyang bato sa kanyang kwintas. Tumakbo ng matulin si Omar patungo sa kinaroroonan ng tiyuan na aswanga. Ngunit humarang sa kanyang daan ang sunog na katawan ng tutang aswanga na siyang amo ng babaeng aswanga. Hindi yun pangkaraniwang tuta, sapagkat marunong din yung magsalita, katulad sa mga aswang na nagbabagong anyo o ang sinasabing nagtigbaliwa. Iwinasiwas nito ang ulo at dumundag patungo sa harapan ni Omar. Ngunit tila kasinggaan lamang ng balahibo ng manok si Omar na kayang ilaga ng pagsugod ng tutang aswanga. Matulin siyang tumakbo upang salubungin ang pagsugod ng tutang aswanga. Malakas niyang itinarak sa sunog na katawan nito ang bolo, ngunit nakayanan pa rin yung ilaga ng tutang aswanga. Akala mo ba'y ganun mo lamang ako kadaling mapapatay? Mahigit 100 taon na ako. Walang sino man ang ipinanganak upang patayin ako. Ako ang papatay sa iyo. Ikaw na sintu-sintong bata. Hindi ka nga marunong magsalita. Papatay pa kaya? Naningkit ang mga mata ni Omar dahil sa sinabi ng kalabang aswanga. Sinugod niya ito muli at sa ikalawang pagkakataon natabas niya ang bibig ng tutang aswanga. Malakas itong umatungal dahil sa labis na sakit. Sumirit ang dugo, ngunit nagbabaga pa rin ang mga mata nitong sinugod ang batang kalaban. Iyan ang nababagay sa bibig mo. Inundayan niya muli ng saksak ang aswang na tuta
hanggang sa malagutan ito ng hininga. Samantala, sadyang malakas ang babaeng aswanga kaya't dinaganan nito si Mang Nandoy. Pinahaba nito ang kanyang dila upang wakwakin ang tiyan ng manggagamot. Ngunit napatigil ito sa kanyang ginagawa nang ihagis ni Omar ang bangkay ng tuta sa kinaroroonan ng tiyuan na aswanga. Bumagsak yun sa tabi nito. Nandilat ang mga mata ng babaeng aswanga at nanggigil sa galit na dinampot ang bangkay ng tuta. Ayan ang tuta mo! Tostado! Ulang iya ka! Anong ginawa mo sa kanya? Pagbabayaran mo ang pagkitil sa kanyang buhay! Dinampot ng aswang ang tuta at kumaripas ng takbo patungo sa kasukalan. Maraming sugat na natamo si Mang Nandoy dahil sa laban nila ng aswanga. Sadyang malakas ang aswang na yun dahil kabilugan ng buwan. Inalalaya ni Omar ang matandang manggagamot upang makaupo. Ayos ka lang ba, Mang Nandoy? Abay, nakakapagsalita ka na. Paano mo nagapi ang aswang na kasama ng babaeng yon? Pinakita ng bata ang hawak nitong patalima. Inakay niya ang matanda patungo sa kanilang bahay upang gamutin ang natamo nitong mga sugat. Ilang sandali pa'y dumating ang kanilang mga kabaryo kasama si Mang Ulipo. Ngunit hindi na nila nadatnan ang aswanga. Nakatakas ang aswang. Sige, hanapin niyo na muna, baka nariyan lamang yan sa paligid. Pinuntahan ni Omar ang mga kapatid na nooy patuloy na ginagamot ni Roman ang sugat ni Leon. Animoy magnet na nakadikit ang mga barang na inilagay ni Roman sa sugat ng kapatid. Kahit na ginagalaw niya ito, hindi pa rin yun natatanggal. Mabuti na lamang ay meron pa tayo nito. Sadyang maraming rabies sa sugat mo, kuya. Nakakangalay na nga. Kumikirot na rin ang sugat ko. Inalalaya ni Roman at Omar si Leon upang makahiga sa papaga. Ngunit hindi pa rin nalalaglag ang mga bara na kumakapit sa sugat nito. Sumapit ang umaga. Ngunit hindi pa rin nakikita ng mga tao ang tiyuan na aswanga na nakalaban ni Mang Nandoy. Nakatulog ang magkakapatid sa papaga. Pagkagising ni Omar, ay napansin niya na nalaglag ang isang bara na nakadikit sa sugat ng kapatid. Sumunod din ang tatlong inilagay niya. Idinikit niya yung muli sa sugat, ngunit nauhulog na ito. Napangiti siya sapagat batid niyang nahigop na ng bara ang lahat ng rabies. Ginising niya ang mga kapatid upang ipaalam yon. Nagising si Mang Nandoy sa ingay ni Omar. Nasisigurado rin ng matandang lalaki na wala nang ang rabies na kumalat sa katawan ni Leona. Naglaga siya ng makabuhay na halaman na ipanguhugas sa sugat ng binatilyo upang hindi maimpeksyon at mamatay ang mga bakterya sa sugat. Maya-maya'y dumating si Lola Delma na may dalang nilagang kamote. Maluha-luha niyang tinungo ang kinaroroonan ng mga apo at niyakap niya ang mga ito. Mabuti't ligtas kayo mga apo. Mag-agahan muna kayo. Batid kong gutom na kayo. Inilibot ni Lola Delma ang paningin sa loob ng bahay. Nakita niya ang pinsala na dinulot ng aswanga. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya sapagkat buhay ang kanyang mga apo. Abay, hindi ko sukat akalain na matatapang pala itong mga apo ninyo, Nana Delma. Lalo na yan si Omar. Maliit lamang, ngunit napatay niya ang alagang tuta ng aswang. Nabalitaan ni Mang Lope ang nangyari sa magkakapatid, kaya pinuntahan niya mga ito at kinumusta. Naawa siya sa kalagayan ng mga ito, lalo na nang makitang nasira ang tinitira nilang dampa. Magandang araw, Lola Delma. May pagkain po pala akong dala para sa inyo. Kumusta na po kayo at ang mga bata? Nagpapahinga po sila sa kanilang silid. Si Leon may malaking sugat sa binti.
Kaya pansamantala muna siyang hindi makakapagtrabaho sa inyong palayan, Ginoong Lope. Lumabas ng silid ang kambal at kinausap ang Ginoo. Maging si Leon ay paika-ikang lumabas. Magandang araw po, Mang Lope. Pasensya na po, hindi ako nakapanik ng palayan ngayong araw. Ayos lang yon. Nag-aalala lang naman ako nang mabalita ko nangyari sa inyo mula kay Mang Nandoy. Nakasalubong ko kasi sa kanina at nakita ko marami siyang sugat. Ayun, naikwento niya sa akin ang nangyari. Kaya kinakailangan natin mag-ingat. Lalo na kayo. Batid kong babalik ang aswang na yun. Napagpasya ni Mang Lope na ipaayos ang bahay na tinitirhan ng magkakapatid at ni Lola Delma. Sa gayon ay hindi basta-basta masisira ng aswang sakaling mapagawin muli doon. Marupok na rin ang dating bahay at inaanay na. Kaya madaling nasira ng aswang ang kanilang dampa. Laking pasasalamat ni Lola Delma na magtulong-tulong ang mga kabaryo sa pagkumpuni ng kanilang bahay sa pamumuno ni Ginoong Lope. Gawa sa nara ang kanilang dingding at yero ang kanilang bubonga. Tiyak na mahihirapan ang aswang na sirain muli yun. Maging ang mga kabaryo naging handa sa paglusob muli ng aswang. Lalo na sa may mga maliliit na anak at nagdadalang tao. Kinumpuni nila ang kanilang mga tahanan upang hindi basta-bastang mapapasok ng aswang. Isang araw na lamang ay ipagdiriwang na ang Pasko. Kaya't umuwi si Mang Nonoy sa probinsya upang makasama ang kanyang pamilya. Matapos nilang magsimba sa maliit na kapilya ng barangay, ay bumisita sila sa puntod ng asawa at namayapang kapatid. Pagdating nila sa bahay, ay inutusan ni Lola Delma ang kambal na maghanap ng niyog na kakailanganin sa lulutuin niyang bilo-bilo. Kaya tumungo ang kambal sa niyugan malapit sa palayan ni Mang Lope. Mabuti naman at hindi na nakabalik ang aswang. Marahil natakot na dahil namatay ang kasama nitong asong aswang, Omar, ano? Siguro. Ngunit kailangan pa rin nating mag-ingat. Alam mo ba, Omar? Hiling ko sa bagong taon na sana diretso ka na akong magsalita. Ang tagal kasi. Ano kaya kung sumigaw ka sa bagong taon? Baka dumiretso yung dila mo. Katulad nung nasabugan ng boga yung tenga mo, kaya nakarinig ka. Umagalpak sa tawa si Omar dahil sa kapilyuhan ng kambal. Napatigil sila sa pag-uusap nang dumaan muli ang babae malapit sa kanilang kinaroroonan. Matalim na nakatitig sa kanila ang babae, bagamat nakatakip ang mukha nito ng belong itim. Di ba siya ang babaeng may kasamang tuta? Siya nga, pero wala siyang kasama. Baka siya ang aswang, Omar. Maya-maya'y natuon ng pansin ng kambal sa paparating na si Mang Lope. May dala itong supot na ibinigay yun sa magkapatid. Masayang tinanggap ng magkapatid ang regalong damit ng Ginoo. Maging si Leon ay binigyan din. Ngunit hindi pa rin inalis ni Omar ang paningin sa babae hanggang sa pumasok ito sa kasukalan. Naku, maraming salamat po sa inyo, Mang Lope. Paborito ko po itong kulay pula. Oh, ano bang lulutuin niyo mamaya? Bilo-bilo po. Masarap po magluto si Lola. Mamaya dadalan ka po namin. Sumapit ang gabi at ilang oras na lamang ay gaganapin na ang Kapaskuhan. Pinagsaluhan ng magkakapatid ang pritong bangos ni Mang Nonoy at pansit na niluto ni Lola Delma. Naubos ang bilo-bilong niluto ni Lola hapon pa lamang dahil binigyan ng magkapatid ang kanilang mga kapitbahay. Nagpahinga sila matapos kumain. Napatigil sa paghugas ng plato ang kambal nang may marinig na nagsisigawan sa labas ng kanilang bahay. Dumungaw si Mang Nonoy at nakitang may grupo ng kalalakihan na may dalang mga pailaw. Lumabas siya upang magtanong. Sinabi ng isang lalaki na hinahanap nila ang aswang na napagawi sa kanilang bahay. Narinig yun ng kambal at nabatid nila
na bumalik na naman ang aswang na kanilang nakalaban. Napalingon sila sa di kalayuan nang marinig ang sigaw ng isang lalaki. Hinablot ito ng tiyuan na aswang at walang awang winakwak ang tiyan nito gamit ang mahaba nitong dila. Kinuha nito ang atay ng lalaki bago ibinagsak sa lupa. Agad na kinuha ni Roman at Omar ang patalim. Hindi pa masyado naghihilom ang sugat sa binti ni Leona, kaya't hindi pa ito nakakalakad ng maayos. Kuya, bantayan mo na lamang muna si Lola Delma. Kami na magbabantay ni Omar sa labas ng bahay. Baka umaaligid ang aswang na yun rito. Bakit pa kayo lalabas? Sadyang mapanganib. Dumito na kayo. Sasamahan na lang natin si Lola. Diyan lang naman kami sa labas eh. Kasama ko naman si Omar. Tsaka may powers yan si Omar. Kaya hindi kami masasaktan ng aswang na yun. Ang alam ko, kilikili powers lang ang meron kayo. Kaya dumito na kayo. Ang kukulit nyo eh. Sasamahan namin si tatay, sakaling mapano siya. Lumabas ng bahay ang kambala at sumama sa mga kalalakihang naghahanap sa aswanga. Pinahira ni Omar at Roman ang mga patalim nilang dala ng katas ng dayap. Sa pamamagitan noon ay matagal maghilom ang sugat ng aswanga sakaling masugatan ito. Habang naghahanap sa talahibana ay biglang nabuwal si Romana nang may pumulupot sa kanyang paa at hinila siya patiwarik. Namilog ang kanyang mga mata nang pataas siya ng pataas at nabitiwan ang hawak niyang patalim. Omar! Tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Nagulat si Omar nang makitang nakalambitin ang kapatid dahil kinakaladkad ng aswang na nooy palipat-lipat sa mga puno. Umusal ng orasyon si Omar sa pamamagitan ng kanyang isipan. Ilang sandali nagkaroon ng hindi pangkaraniwang lakas si Omar. Nakita niyang lumitaw ang kaibigan niyang duwende sa kanyang tabi at sinamahan siya nitong habulin ng kanyang kambala. Animoy ibon lamang siya na palipat-lipat sa puno ng kahoy. Namilog ang mga mata ng aswanga nang maaninaw na sinusundan siya ng bata na kamukha ng batang kanyang biktima. Pilit na iniabot ni Omar ang bolo sa kambala upang gamitin yon laban sa tiyuan na aswanga. Napabuntong hininga si Roman nang mahawakan ng patalim at sinaksak ang nakalawit na dila ng aswanga na siyang nakapulupot sa kanyang paa. Ngunit namilog ang kanyang mga mata nang mabitiwan siya ng aswanga at makita ang taas na kanyang babagsakan. Malakas na palahaw ang pinakawalan ng aswanga dahil sa naputol ang dila nito. Kasabay ng malakas na sigaw ni Romana nang babagsak ito sa talahibana. Napamangha si Roman nang animoy lumulutang siya sa ere na tila lumilipad. Ginamitan siya ng mahika ni Goro upang hindi siya masaktana. Bumagsak siya sa talahibana na hindi man lamang nakaramdam ng sakit. Ilang sandali pa'y nagulat si Romana nang marinig ang sunod-sunod na putok na pinakawalan ni Omar kasama si Opong na nagbigay sa kanya ng boga. Pinaputukan nila ang tiyuan na aswanga. Sunod-sunod rin ang mga latang sumasalpok sa aswanga, kaya't hindi na nito nagawang makaalis sa puno na kanyang sinasampahan. Inaabang na rin siya ng mga tao sa maaari niyang daanan. Wala ka nang kawala ngayon. Umatungal sa galit ang aswanga, ngunit bigla itong bumagsak sa lupa nang may tumamang sibat sa kanyang noo. At nakita nila sa kanilang likuran si Mang Nandoy na albularyo. Pasinok-sinok na nangisayang tiyuan na aswanga habang pilit na binubunot ang sibat na bumaon sa kanyang noo. Sa Kapaskuhan ka pa talaga maghahasik ng lagim. Wala kang pinipiling araw. Sumusuka ng dugo ang aswanga. Ilang sandali pa'y huminto na ito sa pangingisaya at nalagutan ng hininga.
Bumungad sa mga tao ang aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang baryo, lalo na sa pumapatay ng mga sanggol at buntis. Nakilala ni Kapitan ang babae na siyang nangihingi sa kanya ng mga prutas na naninirahan sa tuktok ng bundok. Ilang araw ang lumipas matapos mamatay ang tiyuan na aswanga. Naging payapa ang baryo hanggang sa sumapit ang bagong taon na at masaya nila yung sinalubong. Wala nang sasaya pa na makapiling ang pamilya. Simple man ang handaan na siyang inihahain sa hapag. Ngunit ang pagmamahala ng bawat miyembro ng pamilya ay siyang mahalaga. Hanggang nabubuhay pa ang ating mga mahal sa buhay, ay bigyan natin sila ng oras, panahon at halaga. Sapagkat hindi natin alam kung kailan pa tayo mananatili sa mundong ibabaw. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahala ng bawat isa. Wakas.